Hello, good evening mga kadogo. Pasensya na uli kung ngayon lang ako gawa ng video natin. No? Gumawa kasi ako ng bahay. Ginawa ko yung kwarto ng anak ko. So, yung dito sa side na to, naka-open siya. Kasi gusto kong magkaroon ng laruan yung mga alaga ko. So, maluwag yan. Kaya makakapaglaro sila, mapababa, mapataas, ano. Tsaka kaya ako nag-vlog ngayon, nabasa ko po yung comment ni Ma'am Rachel Altamero ng Cagayan de Oro from CDO. Ma'am, pasensya na po, 2 days na po yung message o tanong nyo sa akin. Ngayon ko lang po nabasa. Pasensya na po, sasagutin ko po yung tanong ninyo. Ang tanong po sa akin ni Ma'am Rachel, dahil nga meron tayong buntis na 2 dam, hopefully pati si Cotton, obserbahan ko yan napanood niya yung vlog ko kasi yung kanya is on the way na rin, hopefully daw na mabuntis din kasi tapos na may stud na 1 week na. So ano ba ang vitamins na binibigay ko, ano yung pinapakain ko pag developing stage yung mamadam. Ako ma'am, sa akin po ako po yung tinanong ninyo, so yung way ko po ang isa-suggest ko sa inyo. Ako kasi ma'am, pag alam ko nang magpapa-stud na, di ba, kinukondisyon ko na yung mga alaga ko. Vitamins na, ganyan-ganyan. Kasi kailangan ng i-kondisyon at dapat kondisyon sila bago ipa-stud. So, nandun na tayo, na-stud na po. At nakita na natin na tapos na ang stud session. So, 1 week, 2 week, tuloy pa rin ang vitamins noon. Okay? Pero ma'am, ang ginagawa ko sa pagkain, yung tanong po ninyo, ano yung pinapakain ko, nagbabawas po ako ng maalat. Actually, nagpapakain ako ng adobo, di ba? Kaya lang yung adobo ko kasi, hindi po maalat. May higilan sa may konting kulay ng toyo. Kasi bawal naman po yung maalat sa alaga natin, lalo na sa tao nga, bawal Lalo na po sa kanila, lalo na po sa developing stage ng pagiging pregnant ng mama dog natin. So, yun po bawas po sa maalat. Ako po, bawas po ako ngayon sa rice. Even dog food, medyo bawas ako ng konti. Kasi, more on meat na ako. I know, medyo masakit sa bulsa po. Wala po tayong magagawa. Breeder po tayo. More on protein po ako. Sasampulan ko po kayo, no? Let's say po, ganito, no? Ang pinapakain ko po dyan regular is 2 cups to 2.5 cups ng rice or dog food. And yung sa 2.5 cups na po yun, inahaluan ko po yun ng 4 na ulo ng manok, or 1/4 na pure meat ng chicken, or 1/4 na pure meat ng fish, puro laman po yun, or 1/4 na meat ng pork. Okay po? So, hindi po ako mayaman para magpabaka, laman ng baka. So, paminsan-minsan, okay? So, yun po ang sample ko, no? Kung 1/4 po ako nun sa regular na kain nila para sa 2.5 takal ng rice, ngayon po ginagawa ko pong 6 or 7 yung ulo ng chicken. So, it means na almost magkakalating kilo yung binibigay kong meat sa kanila sa isang kainan. Kasama ng 1.5 takal ng dog food at 1.5 takal ng rice. So, mas dumami po yung meat ko. Kung noon 1/4 para sa 2.5 cup na rice or dog food, ngayon po nagiging almost 1/2 kilo po ang meat. Nagbabawas po ako ng dog food at ng rice. Bakit ko po ginagawa yun? Kasi pag developing stage po, ang mama dam, siyempre, di-develop po yung mga puppy, kailangan po nila ng protein. Less po ako ng carb. Kasi protein na po. Ngayon, yun po yung pagkain, more on protein tayo, na binabalance natin ngayon yung carb sa protein, mas more on protein talaga ako. Balik po ngayon tayo doon sa vitamins. Yung vitamins po ng aso ko is yung Puppy OB. Okay? Tapos, meron po siyang isang secret na vitamins na yun po akin po. So, lahat naman po tayo mga breeder, meron tayong secret. At nakikita naman po ninyo kung gaano kalulusob yung aso ko. Okay? Wala pong problema, walang nagkakasakit yan. Kasi meron po akong vitamins na isang malupit. Bukod po dun sa vitamins ko na yun, yung po nga Puppy OB, pag buntis po. Pag hindi po siya buntis, nagpa-puppy
puppy MVP siya eh. Or yun nga, yung ginagamit ko, yung Beats na para sa lactating din na ano. Pero ngayon, ang gamit ko po talaga Puppy OBM, Puppy MVP. Vitamins po yan. Plus, every time nakakain sila, meron po talaga sila na tinatawag na yung hinahalo kong ano, probiotics. Kasi kailangan po ng alaga natin ng mga probiotics. Para po yun sa mga digestive nila at nakakaganda po talaga ng health nila ang probiotics. Nung na-try ko po ang probiotics, hindi ko na po binitawan. Kasi hinahalo lang naman po yun sa pagkain. So, yun po, no, regular vitamins po, plus yung pinapakain ko po sa kanila more on protein na po ngayon. I know po, medyo masakit sa bulsa, pero part po yan ng pagdodog breed dahil hindi naman po natin pwedeng pakain lang tayo ng pakain dahil meron na po tayong iniisip na mga papi talaga na nasa tiyan niya na magde-develop. Kailangan kasi malakas po yung papi. Bukod sa kondisyon yung mamadam ko, kailangan po malakas yung magiging papi nila. Pansinin po ninyo, no? Kung nakatry kayo, wala talagang totally vitamins, wala talagang ganyan. Yung papi mahina. Mapakat, mapadog ang hina. Kaya iba talaga yung binavitamins natin, mga adobo. Yun lang naman ako. More on protein and complete of set of vitamins plus probiotics po. Importante po sa akin yun. So yun ma'am ha. Sinabi ko lang po yung way ko kasi ako yung tinanong ninyo, yun yung way ko po sa mga alaga ko na developing ma'am. Okay? So siya na ma'am, nakahiga ako ha. And ito nga pala mga kadugo, si Koto na yan. Hindi ako iniiwanan yan. Gumagawa ako. Gumagawa rin sa labas. Nakatutok electric pan dapat sa akin kasi mainit, di ba? So, napunta sa kanya electric pan. Nasira pa niya si electric pan kasi siksik siya na siksik sa electric pan. Ganyan yan mga kadogo, hindi siya maalis sa akin. Kaya lang mga kadogo, talagang hindi ko ma-identify kung buntis pa to. Si Pickles kasi malaki na yung tiyan. Halata na siya hindi. Kaya lang 10 days kasi ang lamang ni Pickles kaysa kay Cotton. Kaya sana lumaki pa ang tiyan dahil inaasahan ko rin po yan at ng aking kaibigan na si Henry Birol. So yun mga kadogo and ma'am Rachel, yan po sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung way ko kasi tinanong niyo po ako. Yun po ang way ko pag developing stage ng ma'am, pag on the way sa pregnancy at pag pregnant na po. Okay? Sana po may natutunan kayo, ikaw ma'am at yung mga viewers ko. Yun po yung way ko. And for 9 years, wala po ako naging problema sa mga papi. Alam po ninyo yan. Alam po ninyo yan. Kitang-kita, wala naman talagang naging problema. Walang namatay na papi sa akin. Deliver na maayos. Walang papi na nilabas na may problema. Talagang puro healthy. Kadalasan nga, nabibenta ko. Isang buwan mahigit pa lang. Isang buwan at isang linggo. Diba sabi, bakit gano'n? Pero lahat buhay. Kasi malakas talaga sila. Malakas talaga sila nalalabas. Okay po? So, yun muna mga kadogo. Till next time, and sa mga may gustong itanong, magtanong po kayo, feel free po. At dito po yung Abang Lingkod, sasagutin po yan. Sabot na aking makakaya. At according to my actual experience po. Okay? Have a nice day po, and good night po sa atin lahat. God bless po. Thank you for watching.